Dako po tayo sa mensahe ni Lord. Ito po yung panglimang sulat ng Panginoong Hesus sa Iglesia po ng Sardis. So, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo para basahin natin yung banal na salita ng ating Diyos. Hallelujah po, na nagmumula po sa Pahayag 3:1. Amen. Ang pinamagatan ko po siyang death charts. Hallelujah. Sabi po, sama-sama po nating basahin. Amen. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis. Ito ang sinasabi na nagtataglay ng 7 espiritu ng Diyos at 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Kaya't gumising ka, pag-alabin mo ang katangiang nalalabi pa sa iyong buhay upang hindi ito tuluyang mamatay. Makikita kong hindi pa ganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Kaya nga alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig, isagawa mo ang mga iyon, pagsisihan mo talikuran ng iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan na gaya na isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Ngunit may ilan sa inyo diyan sa Sardis na nag-iingat na mapanatiling malinis ang kanilang damit, kaya kasabay ko silang maglalakad na nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti at hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Ang lahat na may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa Iglesia. Amen po. Let's pray po. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Father God, salamat po sa umagang ito, sa pribilehiyo na pinagkakaloob mo sa iyong lingkod, Panginoon, na ipahayag, Panginoon, ng iyong salita. Nawa, Panginoon, bigyan mo kami, Panginoon, ng kaunawaan, kaalaman at karunungan na nagmumula sa iyo, upang patuloy naming maunawaan, O Lord, ang iyong hiwaga at lalim ng iyong salita. Lord, salamat po. Tunay nga, O Diyos, ikaw po ang aming Diyos na papupurihan sa aming mga buhay. Pasasalamatan, dadakila't iwalatin, O Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Lord, sa inyo pong papurit, pasalamat, pagdakila, noon pa man, ngayon at magpakailaman. Father God, patuloy po kami lumalapit sa kabagay ng trono, ang bawat isa. Patuloy mong linisin, O Diyos, ang aming mga puso, ang aming isipan. Anumang nagawa namin kalikaw at karamihan, Panginoon, na hindi nakalulugod sa inyo, sa isip, sa salita at sa gawa. Sinasadya man o to, ay hindi sinasadya, O Lord, at higit sa lahat, Panginoon, yung tawag ng laman, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, O Diyos, sa 1 John 1:9, kung pinapayag namin ang aming mga kasalanan, masa namin ito'y lilinisin mo, patawarin mo ang aming kasamaan, sapagkat ikaw ang Diyos na matapat at matuwid. Lord, salamat po sa umagang ito. Patuloy mo akong balutin na iyong kapangyarihan mula ulong hanggang paa. Gamitin mo na ako, Lord, na yung alulod, Panginoon, upang maging daluyan ng iyong mga salita. Itago mo ako sa iyong krus, Panginoon, upang ikaw lang ang aming maitaas, may papurihan, Panginoon, may tanghalang yung dakilang pangalan, at may pahayag, Panginoon, sa bawat sa ang iyong kalooban na iyong gustong maparating, Panginoon, sa aming iglesia. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Natunay nga, Panginoon, ikaw po ang aming Diyos na papupurihan, pasasalamatan, dadakila't iwalatiin, O Diyos, sa aming mga buhay. O banal na Espiritu, patuloy mo kami samahan, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita. Patuloy mong i-reveal, Panginoon, ng iyong mga kapahayagan. Hallelujah, Lord Jesus, yung mga bagay na makalulugod, Panginoon, at magbibigay ng kalwalhatian sa iyong pangalan. Kay Lord, maraming salamat po sa inyo pong papurit. Pasalamat, pagdakila, sa inyo pong kapangyarihan, sa pangalan ng Ama, sa pagliligtas ng anak, at sa gabay patnubay ng banal na Espiritu. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen po. Pinaalala po ni Lord, sabi nga po, pag pula po yung salita ng Panginoon, kanino po to? Para kanino po?
Para sa atin po, ang nagsasalita po ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Bago tayo magsimula, i-ano ko lang po yung nasabi ng kapatid na Lawrence sa Revelation Pahayag 1:3 po. Sabi po, mapalad ang bumabasa ng aklat nito, ang nakikinig sa mga propesiya nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Amen po. Sa ating buhay po, sabi po, mapalad. Mapalad ang bumabasa sa aklat nito at nakikinig ng mga propesiya po. So sa atin po bilang isang mga mananampalataya, mapalad tayo dahil binabasa po natin yung salita ng Diyos. Higit sa lahat yung mga propesiya po. Sapagkat ito po yung magaganap na. Sabi nga, malapit na itong maganap. So, malaking bagay po sa atin talaga na tayo po nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen po. Dako na po tayo sa ating mensahe. Sabi po, ulitin ko po, Pahayag 3:1 po, isulat mo sa aklat ng iglesia ng Sardis, ito ang sinasabi na nagtataglay ng 7 espiritu ng Diyos at 7 bituin, nalalaman ko ang ginagawa mo, ipinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Amen po. Sabi po, isulat mo sa anghel ng iglesia ng Sardis. So sa unang iglesia po, ito po lagi yung sulat ni Lord. Isulat mo sa mga anghel ng iglesia, yung nauna po natin church, Epeso, pangalawa yung Smyrna, pangatlo po yung Pergamus, pang-apat po yung Thyatira, panglima po ang Sardis. Amen po. Sabi po sa Epeso, sa unang church po, yan po, Pahayag 2:17, ang iglesia ay tinalakdan ang kanyang unang pag-ibig po. Ang Smyrna po, ang iglesia na daranas ng pag-uusik. Ang Pergamus, sa Pahayag 2:12-17, ang iglesyang nangangailangang magsisi. Sa Thyatira po, Pahayag 2:18-29, ang iglesia na may bulaang propeta. Ngayon po yung panglima, Pahayag 3:1-16 po, ang iglesyang natutulog na iglesia o patay na iglesia po. Amen po. Sabi po, isulat mo sa anghel ng iglesia ng Sardis. So, pag sinabi pong iglesia po ng Sardis, ito po ay pinaano ng Panginoon sa kanyang mga pastor po. Alam naman natin na ang iglesia po ng bawat ng kanyang panambahan, talaga namang sinusulatan po ng Panginoong Hesus. At ito po, sabi nga, na tunay nga sa atin po bilang isang mga pastor na pananagutan po natin yung mga ating mga kapatiran na nalalayo sa kanyang salita. Kaya narin po yung mga elder, yung mga pastor para bigyan po ng pahalaga ang bawat isa na magpatuloy sa salita ng Diyos. Sabi po, ito ang sinasabi ng nagtataglay ng 7 espiritu ng Diyos at 7 bituin po. So, kung titignan po natin na yung 7 bituin po, ito po yung nakita ni Apostol John na sa harap po mismo ng trono ng Diyos. Yung 7 bituin na hawak-hawak ng Panginoon. Kaya po ang lahat ng churches, talaga pong sa Panginoong Hesus lahat po yan. Sapagkat hawak-hawak niya yung 7 bituin. Ito po yung 7 iglesia na sinulatan po ng Panginoon. Sabi nga po, bigyan muna po natin ng istorya o yung history po ng Sardis po. Ang iglesia po ng Sardis ay naging dakilang lungsod. Ito ay naging punong lungsod ng matandang kaharian po ng Lydia. Noong ika-6 na siglo bago isilang ang Panginoong Hesukristo, pinamunuan po ito na isang mayamang hari. Ang pangalan po ay si
Kristo Jesus. Naging tanyag siya dahil sa di mabilang nakayamanan niya. Ang Sardis ay nakatayo po sa bulubundukin. Ibig sabihin po, mataas po yung lugar nila. At may 1,500 feet ang taas mula sa paanan nito. Dahil dito, ito'y mahirap malusob ng mga kaaway. Maraming beses na sinalakay sila o nilusob ng mga kaaway. Subalit nabigo sila. Subalit ayon sa history ng Sardis, 2 beses po silang napabaksak ng mga kaaway. Ang una po ang Persia, ang pangalawa po yung Greek o Greece. Napabaksak sila ng 2 imperyo na to. Bakit po? Dahil sa sobrang kumpiyansa nila na ang mga taga-Sardis ay hindi po sila na nagbabantay ng mahigpit. Dahil sa kalaliman ng gabi ay inakyat sila ng matatapang na sundalo ng kaaway at napasok po ang pintuan ng lungsod na walang bantay ng mga sundalo. Amen po. Ang lungsod po ng Sardis ay nakilalang pabayang lungsod sa 7 iglesia po. Ang Sardis ay pinakawalang kabuhay-buhay na iglesia. Kahit walang kabuhay-buhay, ay minahal pa rin sila ng Panginoong Hesus. Binigyan ng pagkakataon, inaralan, sinulatan pa rin po sila. Amen po. Ganyan po magmahal ang Panginoong Hesus sa kabila po ng lahat. Kaya nga po, sabi po, nalalaman ko ang ginagawa mo, ipinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Amen po. Bakit po nasabi po ng Panginoon Hesus na, kasi po, alam naman natin talaga na nung una pa man, kayo ay dahil sa pagsuway sa kasalanan, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at nagpailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa taong ayaw pong pasakop sa Diyos. Ang ating espiritu ay patay sa mga bagay na ukol sa Diyos bago pa natin isuko ang ating mga sarili sa udyok po ng banal na espiritu. At ang buhay ayon sa hilig na laman ay hindi po maaaring kalugdan po ng Diyos. Tayo ay patay sa espiritu at walang kakayahang buhayin ang ating sarili. Tayo ay patay dahil sa ating pagsuway sa ating mga kasalanan. At ang isang taong patay ay nangangailangan na isang nagbibigay buhay. Siya ang buhay at sa kanya ang buhay na nagmumula. Siya po ang buhay ng sanlibutan ito. Hallelujah, Lord Jesus. Na sa atin po, alam naman natin po na ang iglesia po ng Sardis may pangalan po sila. Pangalan lang po. Kilala sila sa pangalan, pero patay po sila spiritual po. Hallelujah, Lord Jesus. Kaya sa ating pong pag-aaral na tunay nga aalamin natin yung mga bagay, bakit po sila patay. Hallelujah. Sabi po, tunay nga na kasi po sila po ay talaga naman na sabi nga pag ikaw po ay mananampalataya, dahil sila po ay nasa church, sila po ay mananampalataya ng Panginoon. Na tunay nga na ginagawa nila yung mga bagay na makamundo na hindi naman po nila binibigyan ng kaluguran yung mga salita ng Diyos. Totoo po, lagi po silang nasa church. Sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisimba, hindi na po nila napapahalagahan ang salita po ng Diyos. Dahil po sa makamundong gawain. Mas binibigyan pa po nila ng priority yung mga gawain po sa sanlibutan kaysa sa salita po ng Diyos. Sabi po sa 3:2, kaya't gumising ka. So sa atin po, bilang sa mga Kristiyano, bakit nasabi ng Panginoon Jesus na gumising ka? Hallelujah. Sabi nga, gumising ka, ikaw na natutulog sa iyong pananampalataya, ang mga Sardis po. Buhay, ngunit patay ang kanilang pananampalataya.
Hallelujah, Lord Jesus. Dahil sa mga kasalanan, mas binibigyan nila ng importansya ang tawag ng sanlibutan at hindi pinapahalaga ng salita ng Diyos. Mas pinapahalaga nila yung gawa ng mga makasanlibutan, di nila pinapalagahan ang salita ng Diyos. Amen po. Sila'y nananampalataya sa Panginoon, kaya sila ay sinulatan ng Panginoon para bigyan ng babala o warning o tagubilin, sapagkat sila'y nalalayo na sa kalooban ng Diyos na di na nila pinapalagahan ang mga gawain ng iglesia. Dating masipag sila sa salita ng Diyos. Umahayo sila, nag-i-evangelize sila, nag-share sila ng Word of God, at nagbibigay ng mga gawain sa Panginoon. Tumutulong sa mahihirap sapagkat ang iglesia po ng Sardis ay nakakaangat po sa lahat po. Sabi nga po, kung titignan po natin sa pangalawa po, pag-alabin mo ang katangiang nalalali pa sa iyong buhay upang hindi ka tuluyang mamatay. Amen po. Ano po itong dapat pag-alabin natin? Kahit pa paano sa kabila ng kanilang ginagawa na sila po'y naalalayo sa salita ng Diyos, meron pa pong natitira sa kanilang puso. Ang sabi ng Panginoon sa Iglesia ng Sardis, pag-alabin mo ang katangiang nalalabi pa. Maraming katangian ng Iglesia ng Sardis na di nila nagawa dahil sa makamundong gawain. Ang gawain sa church nakalimutan na nila. Nagsisimba sila, ngunit ang naririnig nila, pasok lang dito, labas po sa kabila. Ang sabi ng Panginoon, pag-alabin mo ang katangiang mayroong kayo at muling gawin ang mga bagay na nakalulugod sa Panginoon upang hindi tuluyang mamatay. Kung may konti pang init sa inyong puso, ay patuloy ninyo itong painitin ang apoy na nasa inyong puso. At mamuhay kayo sa kalooban ng Diyos at manatili sa Kanyang salita. Amen po. Natunay nga kung tayo po na yung apoy na wala po sa atin, yung Kanyang salita, wala na po. Nakalimutan na natin yung pagmamahal ni Lord. Sapagkat alam naman natin na ang una pong umibig ang Diyos. So nakita natin naman na may mga gawa po sila. Pero hindi po ganap yung kanilang mga gawa sa kabila ng lahat na ipinakikita nila. Sabi po, nakita ko na hindi pa ganap ang nagagawa mo sa paningin ng Diyos. Yung mga nagawa ng Iglesia ng Sardis, kulang pa. Hindi pa ganap ang kalooban ng Diyos. Kulang pa ang yung dati yung ginagawa ay dapat magpursigi sa gawain ng Diyos. Pag-ibayuhin ninyo ang inyong ginagawa na may pananampalataya, hindi yung gawa lang ng gawa. Amen. Kaya nga sa atin po, sabi nga kung puro lang po tayo gawa ng gawa pero walang pananampalataya, hindi po nakalulugod sa Panginoon. Dapat po, kung tayo po ay gagawa, kailangan may kalaki pong pananampalataya. Yun po yung sabi sa Santiago. Hallelujah, Lord Jesus. Dapat po, hindi po tayo napipilitan lamang na ang gusto po ni Lord yung ating ginagawa ay may kalaki po na pananampalataya upang mabigyan ng kaluguran ng Panginoon. Ang gusto ni Lord, lagi tayong nananalangin. Pero po, ang Sardis po, baka hindi na po sila nananalangin. Nakakalimutan na rin po nilang humingi ng patawad sapagkat ito po ang pinaka-the-best sa ating mananampalataya, sa ating pananalangin. Dapat po humingi tayo ng patawad anumang ginagawa natin sa ating buhay. Hallelujah, Lord Jesus. Saka yung pagmamahal bilang isang mananampalataya sa ating mga kapatid, nawala na po ito sa kanila. Kaya nga po sabi po sa Hallelujah, Lord Jesus.
Amen. Na tunay nga po na hindi natin na sabi po, tayo po ay sa Galatians 5:6 po. Talon po tayo sa Galatians 5:6 po. Sabi po, sa mga nakapag-isa na kay Kristo Jesus, ang malaga kung ang isang tao ay tuloy o hindi. Ang malaga ang pananampalataya na makikita sa gawaing udyok ng Panginoon. Amen po. Nakita naman natin talaga na yung mga taga-Sardis po ay may tuwa. Dahil may pag-ibig pa sila na nakuha po nila sa ating Panginoon Jesus na tunay nga. Sabi po, hallelujah. Sabi, gumising ka. Ikaw na natutulog sa iyong pananampalataya. Sabi po sa Efeso 5:14, at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumuangon ka mula sa libingan at liliwanagin ka ni Yeso Kristo. Amen po. Sa atin po, bilang isang manampalataya po, kung tayo po ay laging tulog, inaalala po ng Panginoon Yeso Kristo, tayo po ay gumising. Pag-alapin natin yung tunay na pananampalataya na nasa atin po. Kasi po, ito po pinaalala ng Panginoon Yeso Kristo na gumising ka, ikaw na natutulog mula sa libingan. Pag sinabing libingan po, patay po yung ating espiritu po. Na tunay nga na dapat tayong kumilos. Bigay po natin sa ating Panginoon Yeso Kristo yung nararapat na maibigay natin na maging kaluguran po sa ating Panginoong Yeso Kristo po. Sabi po sa 15, kaya nga mag-ingat kayo kung paano kayo namuhay. Mamuhay kayong tulad ng matalino at di tulad ng mga mangmang. Amen po. Bakit po? Kasi po, alam naman natin na pag ang tao ay mangmang sa salita ng Diyos, hindi niya po kilala ang Diyos. Hindi niya po alam ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi, maging matalino kayo sa salita ng Diyos. Amen po, sa 16, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno na ng kasamaan ang daigdig nito. Sabi nga po, samantalahin po natin na tayo gumawa ng mabuti. Huwag na po tayo makiayon sa takbo ng sanlibutan sapagkat alam natin na pasama na po ng pasama ang sanlibutan ito. 17 nga po, huwag kayong maging hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen po. Sabi ng Panginoon, huwag kayong maging hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ipahayag po natin yung kanyang salita na hindi na po niya nakikita sa iglesia ng Sardis po. Sa kabila ng lahat na sila po ay nahumaling na sa makasanlibutang pamumuhay, hindi na po nila pinahalagaan yung salita ng Diyos. Amen po. At tunay nga kung sabi po sa Efeso 6:6, hallelujah. Sabi po, gawin ninyo yan na may nakikita man o wala, hindi upang mapuri ang mga tao, kundi dahil kayo ay lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen po. Yung mga ginagawa natin, hindi po tayo naglilingkod sa tao, tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Kasi po yung iba, mas gusto po nilang pinapupurihan sila ng tao. Pero tayo po bilang isang mga Kristiyano, dapat po yung paglilingkod natin ay maibigay natin yung papuri sa ating Diyos na buhay. Yung mga kasalibutan po, gusto nila, pinupuri sila. Ay, naku, nagbigay ito, nagdonito ng ganitong malaki. Pero wala pong halaga po sa Panginoon yon. Bigyan po natin ng papuri. Lahat ng ating ginagawa ay para lang sa Panginoon. Amen po. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na para sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Amen po. Ang paglilingkod po ng tunay na Kristiyano ay pinapupurihan ng ating Diyos na buhay sa ating buhay at sa bawat Kristiyano po.
Kung pinapahayag po natin yung kanyang salita, dito po natin nabibigyan ng kaluguran ang Panginoon sa ating buhay. Amen po. Sabi po sa Roma 13:11 po, gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo, ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa nang tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Amen po. Patuloy po tayong ginigising ng Panginoon. Yung ating panampalatayang natutulog, gumising tayo. Huwag po tayong tumulad sa mga taga-Sardis po. Sapagkat sila sabi nga doon sa una, kilala sila sa pangalan, ngunit ang totoo, sila po ay patay. Kaya sabi ng Panginoon, gumising ka sa iyong pagkakatulog. Dahil ang pagliligtas ay malapit na po sa atin. Kaya nga, kung tayo po nasa Panginoon, abot kamay na natin yung kaligtasan. Pero kung hindi po tayo tulay na maglilingkod sa Panginoon, wala na po tayong pinagkaiba sa mga taga-Sardis po. Amen po. Sabi po sa Hebrew 5:12, dapat sana'y tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matitigas na pagkain dahil hanggang ngayon, gatas pa rin ang inyong kinakain. Amen po. Dahil sa tagal po ng kanilang pananampalataya po, dapat po, tagaturo na sila, teacher na po sila, nagpapahayag na po ng salita ng Diyos. Pero nakita ng Panginoon Jesucristo na sila po hindi po lumalago sa salita ng Diyos. Parang bumabalik sila sa pagkabata na kailangan gatas ang kanilang kainin. Na dapat po tagaturo na sila, nagpapahayag na sila ng salita ng Diyos. Amen po. Kasi po ang pagkain ng matigas, ito po yung paglago natin sa ating pananampalataya. Pero nakita po ng Panginoon Jesucristo na sa kabila ng lahat ng kanilang paglilingkod, sila po'y kailangan pa nating aralan ng panimulang aralin sapagkat sila'y nalalayo na sa salita ng Diyos. Hindi na po nila pinamumuhay ang salita ng Diyos sa kabila ng lahat. Amen po. Sa 13 po, ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang sa kaalaman sa salita ng katuwiran. Amen po. Kung sanggol po ang mga taga-Sardis, talaga namang kulang sila sa salita ng Diyos. Hindi nila yung alam ang salita ng katuwiran na nagbibigay po ng buhay at kaligtasan sa bawat sa atin. Ito na po yung nakalimutan nila. Sila po, imbis na lumago, nawala po yung kanilang pananampalataya. Naging baby Christian po sila. Na dapat po, sabi nga, maging tagapagturo na tayo ng salita ng Diyos. Pinamamahagi na natin yung salita ng Diyos. Pinangangaral na natin. Pero dahil kulang po sila sa salita ng katwiran, talaga namang bumaba yung kanilang pananampalataya. Sa 14 po, ang matigas na pagkain ay para sa mga may sapat na gulang at marunong ng kumilala ng masama at mabuti. Amen po. Kung tayo po bilang isang Kristiyano, kailangan po na tayo lumago sa salita ng Diyos at yung ating pananampalataya ay tumataas, umaangat yung ating antas ng pananampalataya sa kabila ng lahat na nakikilala natin ng Diyos. Pero po ang mga taga-Sardis po talaga namang imbis na lumago, sila po ay bumabalik sa pagkabata po. Dahil kulang po sila sa salita ng katwiran, sa salita ng Diyos. Dapat alam na po nila na ang salita ay nagbibigay ng buhay at kaligtasan. Pero mas pinapahalagan po ng mga taga-Sardis yung buhay na makasanlibutan po. Hindi po yung buhay na magbibigay sa kanila ng buhay ng kaligtasan, yung salita ng Diyos, yung salita ng katwiran na dapat taglay-taglay po ng isang mananampalataya po. Amen po. Alam natin na yung mga taga-Sardis po, pag nasa church ka, alam naman natin ang kalugan nito yung mananampalataya po ng Panginoon. Pero nakita po natin yung kakulangan nila.
yung kahinaan nila. Pero sabi nga, gumising kayo, magbantay kayo, maging alerto kayo sa salita ng Diyos. Ito po yung kulang sa kanila. Sa atin po bilang isang mananampalataya, dapat lagi po tayong gising, lagi po tayong nagbabantay, lagi po tayong alerto sa ating pananampalataya. Kasi kung tutulog-tulog tayo sa ating pananampalataya, wala na po tayong pinagkaiba sa Sardis po. Malamang kalibitin na rin po tayo ng Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Sabi nga, kailangan po tayo maging gising at hindi natutulog sa ating pananampalataya. Ipakita po natin yung tunay na Kristiyano na kailangan po natin talaga yung buhay at salita ng Panginoon na magbibigay po sa atin ng kaligtasan. Kasi po ang mga taga-Sardis talaga namang mas pinahalagan po nila yung makamundong pamumuhay. Hindi na po nila pinahalagahan ang salita ng Diyos. Amen po. Kaya nga, sabi nga, sa 3 po, yan natin ang pahayag 3. Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Amen po. Sabi po, sa pahayag 3. Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Ano ba yung tinanggap natin at narinig? Ang salita ng Diyos. Kung alalahanin natin ang mga noong bago pa tayo tumanggap at narinig ang salita ng Diyos, tayo ay patay sa Espiritu. Ngunit ang tinanggap natin ang salita ng buhay at kaligtasan, marami ang nabago sa ating buhay po. Hindi na tayo makamundo, hindi na tayo nakikiayon sa takbo ng sanlibutan, at hindi na natin ginagawa ang mga ginagawa ng makamundo. Ang ginagawa na natin ay yung kalooban ng Diyos. Hallelujah, Lord Jesus. Natunay nga, sabi nga, tayo ay dumalo sa mga gawain ng Panginoon. Ito po yung mga dapat nating gawin. Nung tayo po ay patay ang espiritu natin, ito po ay hindi po natin to yung ginagawa. Nung nabuhay po yung ating espiritu, puro kaluguran na sa Panginoon ang ating ginagawa. Malaki po ang nababago sa ating buhay na ang ating espiritu sapagkat kasama natin ng Diyos sa araw-araw ng ating pamumuhay. So malaking bagay po na tunay po tayo po ay binabago ng Panginoon. Kaya nga alalahanin natin ang mga bagay na tinanggap natin at narinig. Nung tayo po tinanggap natin ang Panginoon Kristo na talaga namang sinurrender natin ang lahat para sa Kanya. Sapagkat narinig natin yung Kanyang salita na nagbibigay buhay at kaligtasan. Dapat naandun yung mainit na pagkilos at pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Amen po. Sabi po, isagawa mo ang mga iyon, pagsisihan mo talikuran ang iyong kasamaan. Amen po. Sa atin po, sabi po, sa John 14:24, ang hindi tumutupad sa aking salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa aking amang nagsugo sa akin. Amen po. Sabi nga po, isagawa mo ang mga iyon. So kung hindi po natin sasagawa yung salita ng Diyos, wala tayo sa Panginoon. Dapat po may pamuhay natin to. Yung Kanyang salita. Hallelujah, Lord Jesus. Na tunay nga na, kasi po malaking bagay na tayo po ay tumutupad sa kalooban ng Diyos. Sabi po, sa 1 John 2:4 po, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Amen. Kilala po ba natin ang ating Diyos? Dapat po kilala po natin. Kasi po kung hindi tayo sumusunod sa Kanya, hindi po natin makikilala ang ating Diyos na buhay. Sabi po, sinungaling. Marami pong kalakip to, yung mga gawang mali upang hindi natin makilala ang ating Diyos na buhay. Na dati po,
tayo po ay gumagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon, iwaglit na po natin sa ating mga isipan. Sumunod na tayo sa kanyang kalooban. Yung mga gawang makamundo, yung mga chismis-chismis dyan, baka nagchichismis pa kayo. Huwag na po natin gawin to, i-chismis natin, ipamalita na lang natin yung Panginoon, yung kanyang katwiran. Sa halip na tayo maging chismoso, ipamalita natin yung kanyang kabutihan na ginagawa niya sa ating buhay. Hallelujah po. Kasi po kung tayo po ay namumuhay pa rin sa makamundo, wala po sa atin yung katotohanan. Sapagkat ang katotohanan po, ang Panginoong Jesucristo. Amen po. Sabi po sa 1 John 1:3-24, ang sumusunod sa utos ng Diyos ay mananatili sa akin at mananatili naman sa Kanya ang Diyos at malalaman nating mananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong pinagkaloob sa atin. Amen. Ito po yung 7 Espiritu na pinagkaloob ng Diyos, na ito po yung ipinadala ng Diyos sa sanlibutan. Na tunay nga ito po yung kailangan ng iglesia, yung 7 Espiritu po, na dapat po na taglay-taglay po ng isang mananampalataya. Sabi nga po sa Isaiah 11:2, ang 7 Espiritu na nananahan sa Kanya, ang Espiritu ni Yahweh, ang Espiritu ng karunungan, pangunawa, ng mabubuting payo, kalakasan, kaalaman, at karunungan, at pagsunod at paggalang kay Yahweh. Amen. Ito po yung kailangan ng mga Kristiyano po. Yung 7 Espiritu na taglay-taglay po ng Panginoon Jesucristo. Alam mo naman natin na isa lang po ang Espiritu. Pero ang Panginoon po, sa Kanya po tinutukoy yung 7 Espiritu sapagkat ito'y kumpleto. Na ito po'y taglay-taglay ng Panginoon. Yung 7 Espiritu. Alam naman natin na isa lang po ang Espiritu. Na wala naman tayo na mababasa po sa Bible na 7 Espiritu. Alam naman natin, bawat isa lang po ang Espiritu na pinagkaloob ng Diyos. Pero ang Panginoon po, ito po yung completeness ng Panginoon. Yung 7 Espiritu na taglay-taglay niya, na ibinahagi niya sa atin. Sabi nga kung anong meron sa Panginoon Jesucristo, meron din po tayo. Ulitin ko po ang 7 Espiritu. Nananahan sa Kanyang Espiritu ni Yahweh, ang Espiritu ng karunungan at pangunawa ng mabuting payo, kalakasan, kaalaman at pagsunod at paggalang kay Yahweh. Ito po sa Isaiah 11 po. Kasi wala naman po na binabanggit talaga sa Bible yung 7 Espiritu. Ito po alam natin yung 7 Espiritu, ito po yung completeness ng Panginoon na taglay-taglay po ng Panginoon. Sabi nga, kung anong meron sa Panginoon, taglay-taglay din po ng Kanyang mananampalataya. Sino po yun? Tayo po yun. Amen. Hallelujah. Ang sabi po, magsisi at talikuran ng inyong mga kasamaan. So, sa atin po, kung tayo po nakakagawa talaga ng mga bagay na hindi po nakalulugod sa Panginoong Hesus, ang tagubilin ng Panginoon, magsisi po tayo, talikuran ng ating kasamaan. Sabi nga po sa, may kwento po, ito yung parable na 2 anak po. Basahin natin kasi maiksi lang naman po to. Sa Matthew 21:28 hanggang 31 po. Hallelujah. The parable of two sons. Matthew 21-20. Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao, may 2 anak na lalaki, lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon." "Ayoko po," tugon nito. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan at lumapit din siya sa ang ama sa ikalawa, ganon din ang kanyang sinabi. At tumugon nito, "Opo, hindi naman pumunta sa ubasan." Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Na sabi po, ang nakakatanda po. Ang sagot nila, sinabi sa kanila ng Panginoon Hesus,
na tunay nga, kung tayo po inuutusan ng ating Ama, dapat susunod po tayo. Pero sabi po nung nakakatanda, ayaw niya, pero dahil sa kanyang kababaan loob, talagang nakita natin na sumunod siya sa kanyang kalooban ng Ama. Pero ito yung bunso, hindi po talagang matigas talaga yung kanyang puso. Pero sabi nga ng Panginoong Hesus, tandaan ninyo, ang maniningil ng buwis at ang bayarang babae ay nauna pa sa inyong pasakop sa kaharian ng Diyos. Amen po. Dito po, nakikita natin na kailangan yung pagsisisi natin, may gawa. Bukal sa ating puso. Nakita natin yung bayarang babae at yung maniningil ng buwis. Nauna pa silang pasakop na pagharian ng Diyos. So, dapat ganun din po tayo mga kapatid. Kung tayo po ay nagkamali, magsisi kagad tayo. Nandiyan po yung 1 John 1:9. Para patuloy tayong, sabi nga, mahal ng Diyos ang taong nagmamahal sa Kanya. Pero kung tayo pinakagawa ng kamalian sa ating buhay, para hindi tayo malay, confess po kagad tayo. Kasi po ayaw po ni Lord na tayo po ay malayo. Amen po. Sabi po sa Pilipos 3:20, subalit sa kabilang dako tayo ay mamamayan sa langit, doon nagmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin na may pananabik ang Panginoon Hesus. Amen po. Tayo ba'y nananabik sa pagparito ng Panginoon? Amen. Lahat po ng Kristiyano, ito po yung hinihintay natin. Yung pagbabalik po ng Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Sabi po sa Hallelujah. Sabi nga po, gumising ka. Baka mabigla ka sa pagdating ng Panginoon. Kaya sa mga Kristiyano na dapat tayo laging gising, magbantay, maging alerto, para hindi tayo mabigla sa pagdating ng Panginoon. Amen po. Tayo po, bilang sa mga Kristiyano, talaga namang hindi po tayo mabibigla sa pagdating ng Panginoon. Kasi po bakit po? Dahil tayo nagbabantay, tayo gising, tayo alerto sa pagdating ng Panginoon. Sabi nga sa awit natin, nananabik tayo sa pagdating ng Panginoon. Nananabik tayo. Ulit-ulit pa po natin naawit. Hallelujah. Sabi po sa unang Tesalonica 5:2, sapagkat alam ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Hallelujah. Bakit pinalintulad ang Panginoon sa pagdating po ng isang magnanakaw? Sapagkat ang magnanakaw po kasi, hindi po natin alam kung kailan darating yung magnanakaw. So inalintulad po ang Panginoon sa pagdating niya bilang isang magnanakaw. Na tunay nga na ang Panginoon ay, sabi nga, hindi darating ako na hindi nyo inaasahan bilang isang magnanakaw po. Sabi po sa Thessalonica 5:4, ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya hindi kayo mamibigla sa araw na iyon sa pagdating ng parang isang magnanakaw. Amen po. Kaya nga po, sabi ng Panginoon, kailangan gising tayo, magbantay tayo, maging alerto tayo sa pagdating ng magnanakaw po. Sa pagdating ng Panginoon, hindi po yung magnanakaw. Kasi pinalintulad po ang Panginoon sa pagdating ng Panginoon. So, yun po yung nalulang description po. Hallelujah. Kaya nga po mga kapatid,
maging kagalakan po natin yung tayo po naglilingkod sa Panginoon. Dapat maabutan tayo na tayo po ay naglilingkod. Yung mga gawain natin, yung pagpapayag po ng salita ng Diyos, yung mga gawain natin dito sa church, yung mga activities natin. Sapagkat mapalad tayo kung pagdating ng Panginoon. Sabi nga, kung darating ang Panginoon ngayon, tayo ba ay nakahanda? Mga kapatid, kung darating po ang Panginoong Hesus ngayon, tayo po ba ay nakahanda? Dapat po. Kasi sabi niya, maging gising kayo. Magbantay kayo, maging alerto kayo. Para hindi tayo mabigla sa pagdating ng Panginoon. Alam naman natin na marami ng mga verses na pinibigay ang Panginoon sa atin para maging handa tayo sa kabila ng kanyang pagdating. Hallelujah, Lord Jesus. Sabi nga po sa Pahayag 3:4 po, ngunit may ilan sa inyo diyan sa Sardis na nag-iingat na mapanatili ang malinis ang kanilang damit, kaya't kasabay ko silang maglalakad na nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Sabi nga po, ngunit may ilan diyan sa Sardis na nag-iingat na mapanatili ang kanilang malinis na damit. Amen po. Ibig sabihin po, kung ang lahat po na mananampalataya sa Sardis, may natitira pa pong ilan. Hindi ko maano kung ilang to. Palagay natin na kakaunti na lang ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mas marami pa po yung napunta po sa tawag ng kamunduhan. Sabi nga po, ngunit may ilan sa inyo diyan sa Sardis na nag-iingat na mapanatili ang kanilang damit, kaya kasabay ko silang maglalakad na nakasuot ng puting damit sapagkat sila'y karapat-dapat. Amen po. Sa atin po bilang sa mga Kristiyano, dapat po tayo kasabay ng Panginoon Kristo na maglalakad ng kadamit na puti. Ano ba ang simbolo ng damit na puti? Ito po yung purity at righteousness. Kabanalan po. Pag nagdamit po tayo ng puti, ligtas po tayo. Sapagkat lahat po nakita naman natin sa mga social media, lahat po na naglalakad papunta sa heaven, talaga po nakadamit na puti. Hallelujah, Lord Jesus. Sabi po, sa Pahayag 6:11 po, binigyan ng puting kasuotan ng bawat isa sa kanila, at sinabi sa kanila, magpahinga ng kaunti pang panahon hanggang sa panahong mabuo ang bilang ng mga kapatid na kasamahan sa paglilingkod kay Kristo po. Amen po. Lahat po ng magtatagumpay bilang isang Kristiyano, tayo po ay magdaramit na puti. Wala na po ibang kulay. Sapagkat ang damit na puti, ito po ay simbolo ng kalinisan at kaligtasan ng bawat Kristiyano. Mapalad tayo kasi po tayo po ay makakasama ng Panginoon. Sabi nga kasabay ko silang maglalakad na nakasuot ng damit na puti. Napakasarap po. Hallelujah. Sabi po sa Pahayag 3:5 po, ang magtatagumpay ay magdadamit ng puti at hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Ikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Amen po. Sabi nga po, ang magtatagumpay ay magdadamit ng puti. At ang puting damit ay simbolo ng kaligtasang pag sinuotan ka ng puting damit, ay nabanggit ko na tayo po ay ligtas. Sa lahat po ng mga Kristiyano magtatagumpay, sa lahat ng pagsubok sa buhay, sumusunod sa kalooban ng Diyos, namumuhay na walang dungis, walang kapintasan, ay magsusuot ng damit na puti. Damit ng kaligtasan ang hinahangad po ng bawat Kristiyanong mananampalataya. Sabi nga po, ang magtatagumpay sa lahat ng laban sa buhay,
lahat ng hamon bilang isang Kristiyano. Sabi nga po, ano ba ang goal natin bilang isang Kristiyano? Ano ba ang goal natin? No? Nakalagay po, facing toward ako. Ang goal po natin magtagumpay po tayo bilang isang Kristiyano. Ano ba ang gusto ng Panginoon sa atin? Makamit po natin yung buhay na wala hanggan. Makasama siya, makasabay natin sa paglalakad papunta sa kanyang karya na nakadamit po na. Amen po. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Kahit po nalalayo na tayo sa kanyang salita, patuloy po niya tayong papaalahanan. Kabila ng lahat po na nangyayari sa atin po. Kasi po ang gusto ni Lord, makasama niya tayo sa kanyang karya. Pero na lang po kung tayo po talaga mismo ang aayaw sa kanyang salita. Hallelujah. Sabi nga po, at hindi ko kailanman naalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Hallelujah, Lord Jesus. Ito po yung pinangako ng Panginoon sa lahat ng magtatagumpay. Ang pangalan niya ay nakasulat sa aklat ng buhay. Hallelujah. Tanong po, paano po kung hindi nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Sabi po sa pahayag 2015, itatapon ko sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Amen po. Kaya dapat po bilisang mananampalataya, naisin natin na tayo po ibang lingkod sa Panginoon, mabigyan ng kaluburan para yung pangalan po natin ay nakasulat po sa aklat ng buhay. Sabi po sa pahayag 21:27 po, mga kapatid, tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, tumupad sa kanyang kalooban at sumunod sa lahat ng aral na ating natutunan mula sa Biblia hanggang sa makamit natin ang ipinangako ng Diyos sa bawat mananampalataya, ang buhay na walang hanggan. Ito po yung gusto ng Panginoon. Ampin po natin lahat yung buhay na pinagkaloob niya, yung buhay na walang hanggan. Makasama po natin ang Panginoon sa kanyang karya. Tayo po ay magdaramit ng puti ang lahat na magtatagumpay sa kanyang gawain. So kaya bilang paalala ng mga kapatid, dapat po tayo ay gising, magbantay, maging alerto sa lahat ng pagkakataon para makamit po natin yung tagumpay. Pangaral yung kanyang salita. Sabi ko, ikilalanin ko siya sa harap ng aking ama. Basahin po natin yung pahayag 19:8. Nabihisan ko na siya ng malinis na puting lino. Ang lino ay sagisag na mabuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Amen. Ito po yung puting damit na dapat po suot-suot ng mananampalataya na magtatagumpay na kasama ng Panginoon Jesus. Sabi po sa pahayag 7:9, pagkatapos nito, nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin. Inuman, sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at kordero ng Diyos na nakadamit na puti at may hawak na kalas. Amen po. Ito po yung gagawin ng bawat isa sa magtatagumpay po.
Sa harap po natin ng Diyos, tayo po ay mapupuri, magpapasalamat sa Panginoon. Ang dalawang kamay natin may hawak na palaspas. Ang bawat isa ay haharap po sa Panginoon. Nakadala-dala po yung tagumpay bilang isang mananampalataya ng Panginoon sa Kristo na tumupad sa kanyang kalooban, sumunod sa kanyang mga gawain. Pinagmamalaki ang Panginoon sa kanyang buhay. Hindi po yung mga gawa ng salita. Kasi po, walang halaga po sa Panginoon. At tinitingnan ng Panginoon kung ang ating puso, kung paano tayo susunod sa kanyang kalooban para makamit natin ang tunay na tagumpay. Sabi nga po, the life-giving of victory. Kailangan po tayo magtagumpay yung buhay natin, bigay natin sa Panginoon. Sapagkat binigyan niya tayo ng buhay at kaligtasan para makapit po natin ang tunay na tagumpay ng ating buhay. Hallelujah po. Sabi po sa Pahayag 7:15, yan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya sa templo, araw at gabi, at nakaupo sa trono ang siyang kumukupo. Ito na po yung gagawin natin. Araw at gabi tayo po ay magpupuri sa ating Diyos ng buhay. Siya pong kumukupo sa atin. Siya po yung nagmamalasakit sa atin sa kabila ng lahat. Kaya kailangan po natin magtagumpay. Dala po natin yung tagumpay, ang tagumpay ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Hallelujah. Sabi po sa Pahayag 7:16, hindi na sila, ito nga yung nabanggit po ng kapatid kanina, na tayo po ay hindi na magugutom, hindi na mauuhaw, hindi na rin sila mabibilad sa araw, at di na mapapaso sa matinding init po. Sapagkat ito po yung paraiso na hinanda ng Panginoon sa kanyang mananampalataya po. Na hindi na po natin na mararamdaman yung gutom, yung uhaw, hindi na po tayo mabibilad, mapapaso sa matinding init ng araw. Sabi po sa 17, sapagkat ang kordero'y nasa gitna ng trono, magiging pastol nila. Sila'y gagabayan niya sa mga bukal ng tubig na bibigay buhay at papahiri ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Amen po, ito na po yung eternal life sa bawat magtatagumpay. Wala na pong pagluha. Wala na pong kamatayan. Dahil tayo po'y paiinumin na ng Diyos na nagbibigay buhay. Wala na pong iiyak na hindi na mararanasan. Lahat po mawawala na. Dahil tayo po ay nasa piling ng Diyos. Siya na po yung ating magiging pastol. Siya po yung kordero na nasa gitna ng trono ng Diyos. Hinihintay na lang po niya yung ating pagpunta na nakadamit ng puti. Amen po. Napakasarap po magsuot ng damit na puti. Napapasok sa kanyang kaharian kasabay ang Panginoon. Amen. Hallelujah po. Sa Pahayag 3:6 po. Sabi nga po, ang lahat na may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Amen po. Ito po lagi yung last message ng Panginoon sa kanyang 7 churches. Ang lahat na may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Ang sulat na iyan ay hindi lang sa mga anghel ng iglesia, para po sa lahat ng mga Kristiyano na may pandinig, makinig, para maunawaan natin ang mensahe ng Espiritu sa iglesia po. Amen po. Sabi po, ang lahat na may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Sapagkat taglay-taglay po natin yung 7 Espiritu na nasa Panginoon po. Nabanggit ko nga kanina, kung anong meron ng Panginoon, taglay-taglay din po ng kanyang mananampalataya. Amen po. Sabi po sa Pahayag 2:7, ang lahat na may pandinig at sinasabi ng Espiritu sa iglesia, ibibigay ko sa magtatagumpay ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay na nasa paraiso. Amen po.
Ito po yung inaasam ng bawat sa mananampalataya. Kumain ng bunga na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yung tubig na nagbibigay po ng buhay na walang hanggan sa atin. Hindi na po tayo mauuhaw. Sapagkat tayo nasa paraiso na, kapiling na natin ng Diyos na nagmamahal sa atin sa kabila ng lahat. Lahat na nagtagumpay sa pagsubok, mga tiniis nating kahirapan na sumunod sa kanyang kalooban upang makamit ang tunay na tagumpay sapagkat ang tagumpay po ay nasa Panginoon. Amen po? Ulitin ko po, ibibigay ko sa magtatagumpay ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay na nasa paraiso. Amen po? Kaya maging victorious tayo para sa Panginoon. Ngayon pa lang tayo gumising na, magbantay, maging alerto. Para sa pagdating ng Panginoon, tayo po ay makasama niyang maglalakad na nakadapit ng puti. Kakain tayo ng bunga na nagbibigay buhay. At kasama na nating pupurihin siya. Sabi nga ng kapatid, kung ano po yung ginagawa natin pagpupuri ito po madadala natin sa kalangitan. Hallelujah. Hallelujah, Lord.